Magandang umaga po sa bawat isa at narito naman po tayo para patuloy po tayong makinig na salita ng Panginoon. Ngayon po ay May 3. Bilis po, no? May 3 na po. Okay, so Sunday naman po, tayo po ay makikinig ng salita ng ating Panginoon. Kumusta na po kayo dyan sa bahay-bahay? Okay, so kami po ay patuloy na binibless, pinagpapala po ng Panginoon. Okay? So, sa oras po ito, sa araw po ito, ay pag-usapan po natin ay tungkol sa overcoming temptation. Paano po natin mapagtatagumpayan ang mga tukso? At kukunin po natin ng ating pag-aaral dito po sa libro po ni Dr. Rick Warren. Okay, ito po ay Dr. Rick Warren, ang ating pag-aaralan. Yan. At ang ating pong chapter ay nasa chapter 26, Growing Through Temptation. At meron din po tayong Tagalog. Meron din po tayong Tagalog sa mga gusto po ng Tagalog. Meron pong Purpose-Driven Life po si Dr. Rick Warren. At nasa chapter 26 din po ng pag-aaral na Tagalog. Ito po yung paglago sa pamamagitan ng tukso. Okay, so yun po. So, kukunin nga po natin ang ating pag-aaral doon nga po sa libro po ni Dr. Rick Warren. At medyo mahaba po ito at nawa po sa oras na ating pong nabigyan po tayo ay matapos po natin ito. So, overcoming temptation. Sabi po rito sa James chapter 1 verse 12. Sige, tuloy-tuloy na po tayo kasi po medyo mahaba po ito. At kasama din po dito yung teaching, no? Po. At patuloy po tayo matututo na sa gayon po ay sa mga tukso natin po dinadaan sa ating buhay, ating kinakaharap, ay patuloy po tayo mag-overcome. Okay? So, siguro po yung marami po rito medyo nahihirapan o kaya po nagtatanong, paano po ma-overcome ito? Okay, this is the time at tama po yung message ng Panginoon na ibibigay sa araw na ito. Okay? Bubuksan na po natin ang ating Bible sa James chapter 1 verse 12. Santiago 1:12, James chapter 1 verse 12, at babasahin muna po natin sa English pagkatapos po sa Tagalog. James chapter 1 verse 12. Okay, Santiago 1:12. James chapter 1 verse 12. Okay. So kung meron po kayong notebook, pwede po ninyo itong i-jot down para sa gayon po ay lagi po ninyong ma-review. Okay, ang ganda po kasi nito, very important kasi nga po ito ay part of teaching din po. Okay, sabi po dito sa English ng James chapter 1 verse 12, James chapter 1 verse 12, Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Okay, so sa Tagalog po tayo, mapalad ang tao na nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang sumugin, tatanggap siya ng putong ito'y ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Okay, so gusto ko po yung pagka-translate po sa Living Bible. Sabi po rito, sa James chapter 1 verse 12, Happy is the man who does not give in and do wrong when he is tempted. For afterwards, he will get as his reward the crown of life that God has promised to those who love Him. So, mapalad daw po yung mga tao na hindi po sila nag-give in, nagpapasakop po o gumagawa ng masama kapag sila po ay tinutukso. Sapagkat pagkatapos po daw nito ay mabibigyan po sila ng reward, yung buhay na pinagkaloob ng Panginoon Diyos sa mga, pinramis ng Panginoon Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Okay, so temptation. Okay, tukso. Alam po ninyo, ang temptation po o tukso po, sabi rito, every temptation is an opportunity to do good. Alam po ninyo, ang temptation o pagsubok po, tukso po, ay isang oportunidad para gumawa tayo ng mabuti. Sa espiritu po na kalalagayan po natin, ang tukso po ay imbes na po ito stumbling block po na natitisod tayo, pwede po natin gawin itong stepping stone para po tayo ay mag-grow. Okay? Kasi po, kapag tayo po ay natutukso, pwede po tayong gumawa ng mabuti
o ng masama. So, kung nakakagawa po ng masama ang isang tao, pwede po siyang gumawa naman ng mabuti. Okay? So, temptation is a choice kung ikaw ay patutukso o hindi. Alam po ninyo, sabi po nito, while temptation is Satan's primary weapon to destroy you, no? Gusto po ni Satan na i-destroy po tayo sa pamagitan po ng temptation. Ito naman po ay gagamitin ng Panginoon Diyos para po, ito po naman ay gagamitin natin para po ma-develop naman yung Christian life sa atin. Okay, so hindi po tayo tinutukso ng Panginoon. Okay, ang tukso po ito ay magagamit po natin. Kapag ito po yung ibinigay ni Satan sa atin, magagamit po natin ito, imbes na tayo po ay magkasala, ito po yung magagamit po o ma-destroy tayo, ito po yung magagamit para mas mag-grow pa po tayo sa ating Christian life at mag-grow pa po tayo sa ating Christian character. So, introduction pa lang yun, pero ang ganda na po, no? Okay. So, bibilisan na po natin, no? Mag-step na po tayo. Sabi po rito sa atin, pag-uusapan muna before yung ating overcoming temptation, pag-uusapan po natin how temptation works. Paano po ba gumagawa? O paano po ba gumagalaw ang tukso? Paano po ba ang paggawa, no, ng tukso? Paano po pagkilos po ni Satan sa paggamit po sa tukso? Alam po ninyo, ang mga tukso po na ginagawa ng diablo, ito po ay predictable. Alam na po natin yan. No? Ito po, ang temptation na ginawa po ng diablo ay noon pa man. Old strategy na po ito. Ginamit po ni Satan mula kay Eva at Adan at maging sa Panginoon Jesucristo, yung paano po yung kanyang ginamit. So yung strategy po ni Satan ay alam na po natin. Kaya nga po, yun po ay pareho lang po yung pattern na ginagawa po o ginagamit po ni Satan. Kaya nga po sabi po ni San Pablo sa kanyang salita in 2 Corinthians chapter 2 verse 11, babasahin po ito sa Tagalog. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, sabi po niya, 2 Corinthians chapter 2 verse 11, hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. So, hindi po lingid. Alam na po natin yung mga pamamaraan po ni Satan. Okay? So, ang ganda po na tayo po ay nakakaalam na. Kaya, ito po, meron pong 4 process po, 4 step na ginagamit po sa Satan kung paano po ang isang tao ay mahulog sa tukso. Okay? So, number 1 po ay desire. Sabi nga po ninyo, step 1 is desire. Okay, desire. Desire inside of you. So, iba't iba po ang desire. Pwede po tayo magkaroon po ng desire o naisin na tayo po ay magiganti o gusto po natin control yung tao, ganun po yun. So, yun po ay mga naisin po yun. Mga desire po yun. O meron naman po mga desire na nilihita mong desire na gusto po natin ibigin po tayo ng mga tao, mahalin po tayo ng mga tao. So, mga naisin po yan. Okay, so, meron po tayong mga naisin din po na sana ay makapunta naman ako sa beach, sana naman ay ano po yan, yung nandun po sa higaan at tapos po ay umiinom lang ako ng juice, yung po gano'n, no? Pleasure, gano'n po siya. Temptation starts when Satan suggests. Ang temptation po nagpapasimula kapag nagsasuggest po si Satan. Suggestion lang po yun. So, si Satan po ay nagsasuggest lang kung ano po ang gagawin natin. Nagsasuggest lang po, nagbibigay lang po siya ng mungkahi sa ating mga kaisipan, no? Suggestion sa ating kaisipan. Tayo po ang gumagawa, tayo po yung actor o reactor ng kanyang sinasabi. So, tandaan po ninyo, si Satan suggestion lang po sa kanya. Tayo po ngayon ang nag-a-act. Okay? Yung actor o yung reactor ng kanyang temptation. So, pwede pong gawin po natin o hindi po natin gawin yung tukso. Okay? So, maging maingat po tayo, sabi po ni Dr. Warren, always beware of shortcut. They are often temptation. Yung mga shortcuts po na ginagawa natin, often temptation po. Halimbawa po yung under the table. Yung iba po gusto po nila na nagpapadulas. Okay? Temptations po yung mga yon. Alam po ninyo, ito pong wini-whisper po, mga binubulong po ng diablo sa ating kaisipan. Sabi po niya, you deserve it. Sabi niya, kapag ginawa mo ito, exciting, you will be comforted. Sabi po ni Satan. And you make feel better.
Kaya nga po, pag tinutokso po tayo ni Satan, yung po, ang sarap-sarap na, gusto po niya yung napakasarap sa feeling, makakomfort tayo, pero hindi po natin alam, ito po yung tukso po ng Diablo. Halimbawa po, nasabi niya, you deserve it. Nagpagal kayo, ano kayo para mag-donate yung mga tao, gumawa kayo ng mga post ninyo, gano'n. Siyempre, nagpagal kayo, gano'n. Ang gagawin mo ay, deserve mo naman na maski kumuha ng kaunti. Yun. Very exciting. At tapos, you will feel comforted kasi meron ka rin. So, alam po ninyo, yun po yung mga tukso ng Diablo. Okay? So, mag-ingat po tayo sa mga temptation ng Diablo. So, we think temptation lies around us, but God says it begins within us. Ayun. Ang temptation o tukso, hindi po yun nagpapasimula sa labas. Okay, kukunin ko po yan, ulitin ko. Ang tukso hindi po nagpapasimula sa labas, ito po yung nagpapasimula sa loob. Kung wala po tayong nasa loob, na naisin, desire, nasa loob, hindi lang po tayo matutukso. Pero dahil po meron na po tayong inner desire, kaya nga po natutukso po tayo. At yun po yung sinasabi po ng salita ng Panginoong Diyos, dito po sa Mark chapter 7 verses 21 to 23. Basahin po natin Mark chapter 7 verses 21 to 23. Okay? So kung makikita po nyo, mabilis po tayo kasi po marami ito pag-uusapan po natin. Marcos 7, 21 hanggang 23 po tayo. Sabi po dito sa chapter 7 verse 21, sabi po dito, Mark, sapagkat sa loob, so nakita po ninyo, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masamang isipan. So mula po sa puso po natin, sabi po niya, For from within, out of man's heart, comes evil thoughts. So nagpapasimula po yun sa ating puso. Nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaigit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng pinanggagaling sa puso ng tao at siya nagpaparumi sa kanya. So, ito pong temptation, ang tukso ay hindi po nanggagaling sa labas. Okay, meron na po kasi tayong inner desire, kaya natutukso yung tao, kaya natutukso tayo. Meron na po tayong inner desire. Tingnan po ninyo, hindi po matutukso ang tao. Kapag halimbawa, meron pong isang, sabi po natin, meron pong isang pangit, tapos po gusto pong kang yakapin, di ba? Gagawin ka kasi wala kang desire. Pero po kapag maganda siya o gwapo siya at hahalikan ka, meron pong ibang dating. Gusto mo rin yumakap, di po ba? Gumali. Kasi po, merong inner desire. Nakuha po natin yun. Kaya po, nagpasimula po ito sa loob. Okay, yung po number 1 po, yung pong step 1 ng temptation is inner desire. Meron na pong desire sa ating puso. Tandaan po ninyo, meron ng desire na nagpapasimula sa ating puso. Hindi po sa labas yan, nagpapasimula within. Kaya po tingnan natin, meron pong may desire ka. Okay. Number 2, step 2 is doubt. Sabi nga po nyo, doubt. So, 4 na D po ito. Okay? Number 1 is desire. Number 2 is doubt. Okay? Doubt po ito. So, nagda-doubt ka na sa sinasabi ng Panginoon. Ayun. Kino-question na po natin yung salita ng Panginoon. Kino-question na po natin ng Panginoon. Ito po yung mga tanong po natin. Is it really wrong? Dati po, talagang firm tayo na ito, wrong, ito, mali ito. Ngayon po, anong nangyayari ngayon? Ay nagda-doubt na tayo, nagtatanong na tayo. Talaga bang mali ito? Okay? Did God really say not to do it? Sinabi nga pa ng Panginoon Diyos na hindi ito dapat gawin, no? Nagkakaroon na po tayo ng doubt. Dati po napaka-firm po natin na ayaw talagang paggawa ng Panginoon Diyos ito. Sabi po, did not God mean this prohibition for someone else or some other time? Ito kaya ay para sa ibang tao lang? In-exam na po natin sa sarili po natin. Di po ba? Ito pa po sabi niya, doesn't God want me to be happy? Ayaw ba ako ng Panginoon Diyos na ako ay maging masaya? So nakita po ninyo, nagkakaroon na po ng doubt. Yung po bang sinasabi natin na talaga bang totoo
po sinabi ng Diyos na hindi naman siguro mali? Ayaw ba akong magmasaya ng Panginoon? So nagkakaroon po na tayo ng question. Okay, so dito po sa Hebrews chapter 3 verse 12, Hebrews chapter 3 verse 12, Hebreos 3:12. So nakikita po natin, no, napaka-totoo, napaka-real ng mga pinag-uusapan natin na step, at ito po ay ating pong nangyayari sa atin. Chapter 3 verse 12 po ng Hebrew, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya. That's doubt. Okay? Mawala ng pananampalataya hanggang sa taligdan ang Diyos na buhay. Okay, nagdadoubt na tayo sa salita ng Panginoon. Okay, number 1 is desire. Number 2 is doubt. Number 3 is deception. Okay, nagkaroon ka ng desire at nagkaroon ka na, nagda-doubt ka na. Ngayon, na-deceive ka na. Nadaya ka na. Paano po yun? Alam po ninyo sa Satan, hindi po siya pwedeng magsalita ng katotohanan. Okay, sabi ng Panginoon Diyos in John chapter 14 verse 6, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth. Ang Panginoon ay katotohanan, siya ang katotohanan. Pero sa Satan po, in John chapter 8 verse 44, babasahin po natin dito, John chapter 8 verse 44, sabi po rito, ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa pasimula pa at kalaban ng katotohanan. Okay, kalaban ng katotohanan. At di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Okay? Kung siya'y nagsisinungaling, likas na ito sa kanya. So, ang language po pala ni Satan is lying. Okay? Halimbawa po, language natin is Tagalog, Kapampangan, Tagalog, di ba? Ang language po ni Satan is lying. Yun ang kanyang nature, no? Yun ang kanyang mother tongue. Okay? Kung siya nagsisinungaling, likas na ito sa kanya, sapagkat siya sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, he is the father of lies. So, kung Jesus po, siya po yung truth, si Satan po, he is the father of lies. Anything he tells you will be untrue. Lahat po na sinasabi po ni Satan ay hindi totoo. Na para bang ang ganda ito, pero sa katotohanan, tignan po natin, the light of the scripture, hindi po siya totoo. At ito pa po, hindi lang po siya hindi totoo, kundi half-true. Alam po ninyo, kapag tayo po pala ay nagsasalita ng katotohanan, ang kalahati, hindi katotohanan, o half-true, ang tinatawag po natin, ito pa rin ay kasinungalingan pa rin. Okay? Satan offers his lie to replace what God has already said in His Word. So, kapag sinabi ng Panginoong Diyos, si Satan po, tinitwist po niya yun. Naalala po ninyo si Eva at saka si Adan? Naalala po ba sabi ng Panginoong Diyos, mamamatay kayo kapag kinain ninyo ito. Sabi po ni Satan, hindi naman kayo mamamatay. So, tinitwist niya ang salita ng Panginoong Diyos. Sabi niya, you will not die. Sabi ni Satan, kundi sabi niya, kayo magiging parang Diyos. Paano magiging parang Diyos ang tao? Hindi naman po pwede na ang tao ay magiging parang Diyos. Kasi nga po, ang tao ay tao, ang Diyos ay Diyos. Okay? So, dito po sa Genesis chapter 3, sabi po ni Satan, sabi po ng Panginoon Diyos muna, sa chapter 2, verse 17 ng Genesis, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag ninyong kakainin ng buong yun. Mamamatay ka kapag kumain ka noon. Yun po, very, very clear, mamamatay ka. So sabi po ni Satan sa chapter 3 naman, verse 4, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. So tinwist po yung salita ng Panginoon Diyos. Okay? Kapag si Satan po, kapag nakikita po natin, ang word ng Panginoon Diyos ay natutwist na, okay? Natutwist na, hindi na po ito nanggaling sa Panginoon. Nanggaling na po ito kay Satan. Okay? Very clear po yan, okay? So, kapag ito po ay natutwist na, nanggaling na po ito kay Satan. Sabi po ni Satan, you will be wiser like God. So, hindi po sila pwedeng maging katulad ng Diyos. You can get away with it. Sabi po ni Satan, pwede ka naman makaalpas dyan. Sabi niya, at wala naman nakakakita. Oh, yun, no? Walang nakakakita. Usually po yung sinasabi ko sila, wala namang nakakakita. Ikaw lang, sabi po niya.
this will solve your problem. Kapag ginawa mo ito, masasolve ang problema mo. Kaunti lang, kumuha ka na lang ng kaunti sa pinamimigay nila na blessing sa mga tao. Kaunti lang. Deserve mo naman yan. At kapag ginawa mo yan, masasolve naman yung problem mo. So, tingnan po ninyo, no? Pati po yung mga blessing para sa iba ay gustong kumuha tayo. Na dapat para sa iba yun. Okay? So, hindi para sa atin, yung hindi para sa atin, ay huwag natin kukunin. Okay? Sabi niya, besides everyone else is doing it, ginagawa naman ng lahat yan. Ba't hindi mo gawin? Di ba? Kasi po, nasabi po ng iba, kapag ginagawa ng lahat ay tama. Hindi po yun. Hindi porket ginagawa ng lahat ay tama. Okay? It is only a little sin. Kunti lang naman. Wala pong maliit at malaking kasalanan sa harapan ng Diyos kapag kasalanan ay kasalanan. Okay? But little sin is like being a little pregnant. It will eventually show off. No? Ang maliit na kasalanan ay para po itong pagbubuntis. Hindi po natin muna nakikita, pero pagdating po ng panahon ay makikita po ang pagbubuntis. Di po ba? Hindi po pwede maitago yan. Sabi po sa Lucas chapter 8 verse 17, ang ganda po nito. Luke chapter 8 verse 17. Luke chapter 8 verse 17. Okay, sabi po rito, chapter 8 verse 17. Chapter 8 verse 17. Walang natatago na di nalalantad at walang lihim na di nalalaman at nabubunyag. Lahat po ng lihim ay nabubunyag. Maging kasalanan ay nabubunyag. Walang lihim na di nabubunyag. Ibubunyag at ibubunyag ng Panginoon Diyos yan. Okay, so yun po, deception. Madideceive na po tayo. Una po ay desire. Meron muna po tayong nais sa loob pag nanasa sa loob. Pangalawa, nagpo-question na po tayo or doubt sa salita ng Panginoon. Number 3, madideceive ka na. Okay? Makukuha ka na. Kaya nga po yung number 4 is disobedience na po. Kapag ikaw ay na-deceive na, nakuha ka na, doon na po papasok yung disobedience. Magiging susuway na po tayo sa salita ng Panginoon o sa Panginoon. You finally act on the thoughts you've been toying within your mind. Ang iniisip po natin, nilalaro lagi, everyday naglalaro sa isip natin, everyday naglalaro sa isip natin, naglalaro. Darating yung time, yung naglalaro yun, ay gagawin na natin. Okay? So, disobedience. You began an idea, what began an idea gets birthed into behavior. Idea lang tapos ngayon, ginawa na. Kaya nga po, nag-give in. Kung ano po yung lagi po natin tinitingnan, yung nakukuha yung attention doon po natin, doon po, matatrap na po tayo doon. Doon po yung ating, doon po tayo mag-give in. Doon po tayo makukuha. Kung ano po, lagi yung attention po natin, sa tuksyon yun, makukuha po tayo. Okay. So, kaya nga po matatrap po tayo. Kaya nga po sabi po ni James, si Santiago, sabi nga po niya, sa James chapter 1, o chapter 1 verse 14 to 16, ang ganda po na pagkasabi po ni James. Chapter 1 verse 14, ito po. Natutukso, chapter 1 verse 14 hanggang 15. Natutukso ang tao kapag siya naakit at napatangay ng sariling pita. Kapag siya po'y napatangay ng sarili na po niya, ng sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagpugat, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito nagbubunga ng kamatayan. Okay, verse, sa English po, sabi po niya, James chapter 1 verse 12, chapter 1 verse 14, sabi po niya, 15, but each one is tempted when by his own desire he is dragged. Kapag siya po ay nakuha na, dragged away and enticed. Kapag siya po ay nakuha na, then after desire is conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Ganito po siya. Kapag ang tao po ay nakuha sa sarili po niyang naisin, sarili po niyang kasalanan, ang kasalanan po niya magiging part na po niya. Ito po ay magiging sa kanya na. Ito po ay tutubo na po. Ito po ay magkukonsib na. Pagbubuntis na po niya. At kapag ito pinagbuntis na po niya, ito po ay
ipapanganak na po niya, gagawin na po niya yun. Okay? At kapag ginawa na po niya yun, kapag lumaki na po yun, ito po ay sabi niya, when it is full grown, gives birth to death. Kapag ito po ay ginawa na po niya, ito po ay magbubunga ng kamatayan. So, nakuha po siya at pagkatapos naging part na po sa kanya yun, at pagkatapos po, yun po ay tumubo na po at ito po ay ginawa na po niya. Ito po ay gives birth, no? Ginawa na po niya yun at nung ito po ay lumaki na, ito po ay nagbunga ng kamatayan. Kaya kapatid, ang kasalanan ay nagbubunga po ng kamatayan. Yung po dating kagalakan, nawawala. Yung dating sigla ng katawan, ito po ay nagiging nawawalan po ng gana. Yung sigla sa spiritual, nawawalan ng gana. Namamatay po yung kanyang sigla. Namamatay po spiritually at mamamatay po eventually physically. Yan po. Yan po yung mga apat na step na ginagawa po ng Diablo. Ito po ay number 1 is desire. Meron kang naisin sa loob. Pangalawa, nagda-doubt ka na sa salita ng Panginoon. Number 3 is deception. Yun po, nalinlang ka na. Okay? Yung mga salita ng Panginoon Diyos, tinutuwisan po ni Satan. And number 4 is disobedience. Kapag ikaw ay nalinlang na, gagawa ka na at magiging pasaway ka na sa Panginoon. Okay? So yun po yung how temptation works. Paano po gumagawa ang kasalanan, ang tukso. Okay? So ngayon po pupunta po tayo dun sa overcoming temptation. Okay, yun po yung pangalawa. Okay, maganda po na malaman po natin kung paano po gumagawa, kumikilos ang tukso. Ang tanong naman po, okay, ganito pala, paano naman ako mag-overcome? Paano ako magtatagumpay sa kasalanan? Okay, so, maganda po na malaman po natin yung paano gumagalaw. Ito naman po ang paano tayo magtatagumpay. Okay, number 1. Okay, isulat po ninyo. Refuse to be intimidated. Refuse to be intimidated. Okay? Paano po yun? Marami po mga Kristiyano na sila po yung natatakot, no? Na they feel demoralized, na sinasabi po nila na they feel guilty, but sinasabi na, bakit hindi ko kaya maalis-alis ang tukso na ito? Bakit kaya hindi ko mapagtagumpay ang tukso na ito? Bakit hindi kaya malampasan ang tukso na ito? Namumuhay naman ang Kristiyano, nag-grow naman ang Kristiyano, bakit hindi ko pa malampasan ang tukso? So, kapag po sila natutukso, sila po ay feel guilty, sila po ay nahihiya, ba't natutukso ako, gano'n? So, alam po ninyo, kapag nagmamature tayo, we understand na nalalaman na po natin na ang tukso po pala hindi nawawala. Hindi po natin malalampasan ang tukso. We will never outgrow temptation. Hindi po mawawala ang tukso. Hindi po natin malalampasan. Habang tayo tumatanda, ay lalo pong nandiyan pa rin pong tukso. Habang tayo nag-grow spiritually, lalo pong mas tumitindi yung tukso. So we cannot outgrow, no, yung temptation. Okay? So, hindi po yun na pag mature ka na, wala na. Hindi po yun. Lagi pong nandoon yan. Lagi po. At gusto po tayong kunin. Tandaan po ninyo, ang tukso, tutuusin, ay pwede po natin masasabing ito po ay compliment o nagtutulak pa sa atin para po tayo ay mag-grow. Nagtutulak pa po sa atin to para makilala natin sino tayo sa harap ng Panginoon Diyos. Okay, sabi po dito, Satan does not have to tempt those who are already doing his evil will. Alam po ninyo, yung mga gumagawa ng kagustuhan po ni Satan, hindi na po dito tutukso yan. Kachokaran na po niya yan. Kabadi-badi na po niya yan. Kaya po hindi po nila tinutukso kasi sasabihin niya, ay tutuksoin ko pa ito. Kapag ginanon po niya, ay gawa nito, gagawin po niya. O di ka rito, gagawin na po niya yun. Kaya po, hindi ganoon po yung pagtukso sa kanila. Ang mas tinutukso po ng Diablo, yung mga kumikilos sa pagkilos ng Panginoon. Kumikilos sa gusto ng banal na Espiritu. Kaya nga po, ang temptation po ay isang sign na sa Satan ay talagang kinamumuhian po tayo kapag tayo po ay tinutukso ng Diablo. Talagang muhi-muhi kasi siya sa atin. Ang pagtukso po ay hindi po yun weakness, hindi po yun worldliness, kundi ito po ay sign na sa Satan ay talagang
he's angry, he hates us, he hates us. So, talagang kinamumuhian tayo, kaya tinutokso. Ayaw kanya muhi-muhi sa sayo. Ganon. Kaya hindi ka worldly, hindi ka weak, kundi ayaw ka lang ni Satan. Tandaan po ninyo, no? Ang tukso ay normal. Natutokso ang bawat isa. Kasi po tayo po ay narito pa po sa mundo. At dito po sa mundo ay maraming mga tukso. Hindi po ba? Okay? Kaya nga po, huwag po tayong mabigla na ba't natutokso ako kasi nga po dito sa mundo ay maraming tukso. At alam po natin na mundo pong ito ay pinangungunahan po ng diablo po, no? Pinalalagiran po ng diablo po. Ang dami po ng mga temptation. Kaya natin po tayo sa loob ng mundo, kaya po hindi po natin pwede sabihin walang tukso. Nandito po kasi tayo sa loob ng mundo. Kaya, it's normal to be tempted. Okay? So, lagay po natin sa mind natin yan. Okay? Don't be surprised kapag tayo po ay natatempt. Don't be discouraged. Masya ka ba? May tukso. Hindi. Okay? Kasi nandito nga po tayo sa loob. Kaya nga po magkamasya. At ito pinapaligiran po ng maraming mga tukso. Okay? So, mag-realistic po tayo na lagi pong gagawa ang diablo. Okay? Hindi po natin ito ma-avoid na pag dito ka walang tukso. Hindi po. Lahat po, saan man may tukso. Tandaan po ninyo, maging sa loob ng church, may tukso po yan. Hindi po natin sasabihin, ay bungal sa loob ng church walang tukso. Hindi po. Maging sa loob ng church, may tukso po yan. Kaya nga po, sabi po sa Bible, sa salita ng Panginoon Diyos, when you are tempted, sabi po niya, when you are tempted. Kaya nga po sinasabi po dito sa 1 Corinthians chapter 10, verse 30, sabi po, no temptation has seized you except what is common to man. So lahat po ay tinutokso. Okay? Si pastor tinutokso, si leader tinutokso, si member tinutokso. Huwag mo sasabihin, bakit ako natutokso? Ang tanong, bakit nga ba natutokso ka? Kapag hindi ka natutokso, ay ito po ay questionable. Baka ikaw ay katsoka lang ni Satan. Kasama si kabali-bali ni Satan, kaya hindi ka niya tinutokso. Kaya na, kung ikaw ay tinutokso, actually magpasalamat ka. Okay? So lahat po ay tinutokso. Tandaan po ninyo, hindi po kasalanan ang matukso. Okay? Hindi po kasalanan ang matukso. Hindi po kasalanan tuksuin. Si Satan po, tinukso po niya ang Panginoon Jesucristo. Naalala po ninyo nung nagpas ng Panginoon Diyos ang 40 days and 40 nights? Tinukso po niya ang Panginoon Jesucristo. Subalit ang kagandahan sa Panginoon Jesucristo, hindi po siya nagpatukso. Hindi po siya nag-give in. Hindi po siya nagkasala. Sabi nga po dito sa Hebrews chapter 4, verse 15. Hebrews chapter 4, verse 15. Sabi po rito, ang dakilang saserdote natin ito ay nakakaunawa sa ating mga kahina sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. So, ang Panginoon Jesucristo, siya po ay tinukso rin. Subalit hindi po siya nagkasala. Okay? So, nakita po natin na hindi po kasalanan ng tuksuin. Sabi nga po ni Martin Luther, listen to this, sabi niya, you cannot keep birds from flying over your head. Okay? You cannot keep birds from flying over your head. But you can keep them from building a nest in your hair. Hindi po natin maaalis na ang birds ay mag-fly na sa ating mga ulo. Ganon. Hindi po natin masawatayan. Pero po, hindi po natin, pwede po natin masawata ang bird na yan na gumawa na po siya ng nest sa ating ulo. Nakuha po ninyo? So, ang diablo po ay nagsasuggest po sa atin. Nagsasuggest lang po siya. Okay? Pero ikaw pa rin ang gagawa o hindi gagawa noon. Okay? So, nandun po ang tukso. Dahil lang po, umiikot-ikot lang po tukso. Hindi sasabihin na dapat walang tukso. Hindi po, nariyan po ang tukso. Okay? So, hindi po natin maalis kasi po nandito po tayo sa mundo. Subalit, wag po natin hayaan na ang lumilipad-lipad na yan ay gumawa po ng pugad sa ating ulo. Okay? So, yun na po yung ating magagawa.
Okay. Meron pa pong tukso na nagkakaroon po ng kumbaga deception po sa mga tao. Sabi nga po natin sa mga Kristiyano o sa mga babae at lalaki, no? Ganun po. So, ang difference po between physical attraction or sexual arousal and lust. Okay, dito po, medyo may pagkamaselan, pero kailangan po natin, lalo tayo po na ng mga mature, no? Mature physically and mentally. Okay, physical attraction and sexual arousal and lust. Okay, so akala po ng iba, kapag ikaw ay na-attract sa isang tao at kumilos ang emosyon mo, okay, emotional arousal, yung pong, halimbawa may nakikita kang magandang babae o sexy o kaya naman gwapo, gano'n, bigla po na-attract ka, bigla po nagkaroon ng sa emosyon mo, okay? So bigla po na ano yung emosyon mo. So, hindi ka nagkasala noon, biglang may naramdaman ka. Hindi naman po tayo robot. Sana yung dumarating siya tapos wala na. Kaya may nadama po tayo, that is emotion. Nagkaroon po ng, yung po parang nagkaroon po ng electric, no, sa ating emosyon, gumalaw po yung ating emosyon. Yung po yung sinasabing emotional arousal. Okay, na-attract ka tapos, wow, ang ganda, wow, ang ganda ng damit, wow, ang ganda ng ang sexy niya, wow, ang ganda ng ang ganda ng kanyang bicep, ang ganda. So na-attract ka at nagkaroon ka ng yung emotion mo. Ganun lang yun. Nandoon lang yun. So, yung po natawag na attraction and emotional arousal. Pero mali na po, dito papasok naman ang mali, ang lust. Okay, yung attraction, arousal, emotional arousal, tapos po, iba na po yung lust. Ang lust naman po, ito po ay deliberate act of the will. Ang lust po, yung pong choice, meron ka ng pagpipili na gusto mo nang gawin. Gusto mo nang gawin, meron ka nang gustong gawin, umiikot na sa isip mo, may gusto mo nang gawin. Okay, medyo po sensitive po ito, pero intindihan na lang po natin. For example, nakakita ka ng babae na ang ganda niyang manamit. Okay? Wow, ang ganda ng manamit, ganun. Kaya naman lalaki po, ang ganda niyang manamit, ganun po, no? So, na-attract ka at nagkaroon ng emotional arousal, na-attract ka kasi hindi ka naman robot, yun po ay okay lang. Subalit, ang mali po doon, ito na, kapag yung nakabihis na maganda niya yun, ay inaalisan mo ng damit. Nakuha po natin, okay, and that is, yun po yung tinatawag po natin na lust. Yun na po yung mali. Okay, eto pa po, medyo yan na po natin. For example, may nakita ka babae na sexy siya, wow, ang ganda, ganun o. Kaya yung lalaki po na ang ganda ng katawan niya, wow, ang ganda. So, hindi po masama ang ma-attract doon. Okay? At pagkatapos po ay may nadama po tayong emosyon, gano'n, hindi po masama doon. Okay? So, kasi po, tayo po ay may emosyon po tayo. Ang masama doon ay ito na. Okay? Kapag ang babae yun, gusto mo nang yakapin, gusto mo nang halikan, yun na po yung masama. Ang lalaki, gusto mo nang yakapin, gusto mo nang halikan, yun na po yung masama. Nakuha po natin. Okay, meron na pong ibang nag-aano sa ating kaisipan. Yung pong iba na po, no? Yung pong iba na po yung umiikot sa isip natin. You can be attracted or even aroused without choosing to be seen. Pwede po tayo ma-attract, no? Ma-emotion natin na hindi naman po tayo magkasala ng lust. Okay po yun? Very clear? Okay, kaya po mag-free po tayo doon. No? Hindi porket nakita mo yung babae sex na nakita mo yung lalaki, nagkasala ka na. Alam po ninyo maraming mga tao, even mga Christians, no? Kapag na-attract po sila sa isang babae o isang lalaki, hindi po kasalanan na attract. Kasi nga po, yun po ginawa po tayo ng Diyos na maano po tayo, marunong tayo mag sa mga magagandang mga bagay. Di po ba?
mag-appreciate ng magandang bagay. Hindi po kasalanan yun. Akala po ng iba kapag sila ay tumingin sa babae, nagkasala ko. Hindi po yan. Huwag ka nang titingin. Baka mababangga ka. Di po ba? Okay? So, kapag nakakita po sila ng babae na maganda, titingin sila, they feel ashamed, guilty na po. Hindi po, hindi po. As long na tayo po ay nag-appreciate, hindi po yun masama. Hanggat hindi po yung attraction po natin yun ay hindi nagdudwell na po tayo, okay? Nananahan na po tayo, nag-iiba na po yung isip po natin, nagkakaroon na po ng hindi masasama, yun na po ang last. Clear po ba yan? Okay, so alam po ninyo, ang kagandahan po nito kasi, habang po tayo lumalapit sa Panginoon, tandaan po ninyo, habang po tayo nag-grow, si Satan po, lalo tayong ititempt. Ayaw po kasi ni Satan, na gusto po niya na, ayaw po kasi ni Satan na tayo po mag-grow sa Panginoon. Nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ikaw ay wanted na kay Satan. Number 1, wanted, na ikaw ay tutuksuin na niya. Kaya po, huwag kang mabahala na ikaw ay tinutukso kasi nga po, ikaw ay anak na ng Diyos. Ang kagandahan po, yung po ay nagpapakitang anak ka na ng Diyos kapag ikaw ay tinutokso ng Diyos at mas lalo ka tinutokso kasi nga ikaw ay nag-grow na. Amen po ba yun? Okay. So, sinasabi ni Satan na ang taong ito ay enemy ko. Kaya gagawa ko ng paraan para siya mahulog. Yun. Nakita po ninyo? Mula na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, gumawa na po ng kontrata ang diablo na ikaw ay mahulog. Hallelujah. Okay? Ito pa po At alam ko, bawat isa, nararanasan po natin yan. Kapag tayo pinananalangin, isipin po nyo, sa gitna natin pananalangin, ang diablo po ay maglalagay ng mga maruruming kaisipan sa atin. Nararanasan po ba niyo yun? Okay? Hindi po tayo nagkakasala. Ang diablo lang po naglalagay para i-distract lang po tayo, maalis lang po yung ating focus, concentration sa ating pananalangin. Kasi ayaw ni Satan ang nananalangin tayo. Kasi alam ni Satan na weapon natin ang panalangin. Dumalakas tayo kapag tayo nananalangin. Kaya ginagawa niya kapag tayo nananalangin, nilalagyan niya ng distraction ng masasamang kaisipan ng ating mga kaisipan. Kaya kapag gano'n ang nangyayari sa atin, huwag po tayong pag-guilty, huwag po tayong ba't naman nagpapray na ako, nakakaisip pa ako na gano'n. Hindi po. Okay? Ang gawin lang po natin, pabayaan lang po natin si Satan na huwag po natin bigyan ng attention ng KSP lang po yung diablo. Ang gawin po natin, continue to pray. Mag-focus ka sa Panginoon. Focus mo sa prayer, pabayaan mo lang ang diablo. Lumilipad-lipad lang na ibon yan. Huwag mo siyang bigyan ng attention. Kaya lang po ang diablo. Okay? So, distraction lang po yan. Ang gawin po natin lalo po tayong mag-focus sa ating Panginoon. Continue lang. Okay? So, ganun lang po yun. Huwag po tayong pa-distract sa diablo. Okay? Dapat matuto po tayo kung paano pong makipaglaban. Okay? So, number 1, don't refuse to be intimidated. Okay? Refuse to be intimidated na kapag tayo tinutokso ay na-shame tayo, na-condemn tayo. Hindi po. Tayo talaga ay tutuksuhin. Kasi nga po, nandito pa po tayo sa mundo. Number 2, recognize your pattern of temptation and be prepared for it. Recognize your pattern of temptation and be prepared for it. Okay? Recognize your pattern of temptation and be prepared for it. Okay? Recognize po natin kung paano tayong natutukso o tinutukso ng diablo. Okay? Alam po ninyo, ang diablo po ay parang meron ng maatunga dito po sa Peter chapter 5 verse 8. Sabi po niya, 1 Peter chapter 5 verse 8, humanda kayo't magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang lang maatungan at aligid-ligid na umahanap na kasi sila. Siya po ay maatungan lang po yan, nananakot lang po, maaligid-aligid lang po, nananakot lang po yan. Okay? So, magandaan po tayo, magbantay po tayo, huwag po tayo pasindak. Okay? So, may mga pagkakataon na tingnan po natin yung pattern ng pagtukso sa atin ng diablo. May mga pagkakataon po na sa isang bagay natutokso tayo, sa isang bagay hindi naman tayo natutokso. May mga pinapanood tayo na maski hindi naman tayo natutokso, hindi po ba? Pero may mga paano naman na
kaunti lang na, ba't natutukso po tayo, nagiging po tayo, di po ba? No. May mga situations po, halimbawa, niyakap ka ng lalaki o babae, gano'n, no? Lalaki sa babae. Pag niyakap ka, wala lang, di ba? Pero kung minsan, niyakap ka niya, ba iba yung feeling mo, gano'n, iba yung nadarama mo. Nakukuha po natin ibig sabihin, may mga bagay na kung minsan, may mga bagay na tutukso tayo, at may mga bagay na hindi naman tayo natutukso. Di po ba? Katulad po sinabi ko kanina, bakit yung pangit na gusto kang halika kita, parang, nandidiri ka, wala. Pero kapag maganda siya o gwapo siya, parang iba yung dating. O, di ba? Okay. So, tingnan po natin yung ating pattern. At alam po ninyo, si Satan alam po niya ang ating kahinaan. Alam po niya kung saan tayo mahuhulog. Okay? Alam po niya yan. So, maging maingat lang po tayo. Ito po yung ating pong itanong sa ating sarili. Okay? Number 1. Ask yourself, okay? When am I most tempted? Kailan ako masigit na natutukso? Okay? Anong araw? Lunes ba? Anong oras? Okay, Lunes ba? Martes, Miyerkules? Anong oras? Kung minsan po, natutukso tayo ng bawa, Martes, natutukso ka. Bakit? Kasi walang tao sa bahay. Ikaw lang mag-isa. Anong oras? Kapag umalis ng lahat. Okay, nakuha po ninyo. Bakit hindi Lunes? Kasi sa Lunes, marami kang mga ginagawa. Kaya Martes, walang masyadong ginagawa. Free day mo, gano'n. Kaya, ang ng temptation, ang bilis ng temptation. Okay? So, tingnan mo, anong oras? Where am I most tempted? Saan ka mas higit na tinutukso? Kanina is when. Ngayon is where. Saan? Okay? Natutukso ka ba sa work mo? Okay? Ang work mo ba ay katukso-tukso na gusto mo mag-uwi ng mga bond papers, gano'n? Kasi wala namang, kasi yung mga kasama mo nag-uwi ng bond papers, gano'n? O kaya mga stapler, gano'n? Saan ka mas natutukso? Sa work, sa bahay? Bakit? Kapag nasa bahay ka ay wala kang kasama. Okay? So, wala naman nakakita sa kapitbahay ba? No? Kapag nasa kapitbahay ka ba, ay natutukso ka kasi yung chismis, ganon? Okay? So, saan? Ito naman. Okay, yung kanina is when, ngayon is where. Ito naman, who is with me? Yan. Saan ka? Sino ang mga kasama mo? Mga friends ba? Ikaw ba ay nahihila na influensya ng yung mga friends? Mga kasama kayo sa trabaho, ano muna tayo, nagsweldo naman tayo, labas muna tayo, yung mga gano'n. O kaya naman yung crowds of strangers na hindi mo makilala, dahil sa nagwawala sila, nagugulo sila, napapatangay ka na rin. O yung mga ayuda namin, hindi pa na ibigay yung mga ayuda. Sabi, oo nga. Pati ikaw, nagkikipag-gulo ka na rin. Gano'n, natutukso ka na rin. Kaya, okay. O kaya naman, natutukso ka na kasi lahat nabibigyan, tapos hindi ka nabibigyan, pero may trabaho ka naman. Kasi sabi may trabaho, hindi bibigyan. Kaya natutukso ka na kasi yung marami ginagawa nila, kaya ikaw din natutukso gagawin mo. Di ba? Okay. Sino ang mga kasama mo? O kaya, kapag ikaw ba ay nag-iisa? Ayun. Okay. So, ano pa? Okay? Who is with me? Ano pa? How do I usually feel? Ano pa ang napifeel ko? Ba? Kapag ba bored ako, naiinip ako, doon ako natutukso. Kasi wala akong magawa. Anong gagawin ko? Bubuksan ko na lang yung aking cellphone, yung aking laptop, TV, mas ganun na manood ko. Bored ba ako? O pagod ba ako? Am I tired? Ganon. O kaya naman, nalulungkot ba ako? Usually kapag nalulungkot, doon tayo natutukso, di po ba? At yung iba naman, take advantage to, nalulungkot siya, kaya gagawin po doon. Ikaw ba ay depressed? O kaya naman ay under stress, kaya ka natutukso? Okay? O kaya naman, ikaw ba ay may galit? Ayun. O kaya naman po ay ikaw ay sinaktan.
O di po ba? Yung mga feelings po yan. O kaya naman nag-worry ka. Ganun po. Kaya anong gagawin ko? Makikisama na lang ako sa mga nabigyan na, kukuha pa. O kaya hindi dapat babigyan, kukuha pa. Yung mga ganun po. Okay? So nag-worry ka. O kaya naman po, ito, natutokso ka, ang feeling mo by that day ay nagkaroon ka ng big success. Alam po ninyo kung minsan po, kapag tayo ay very high in spirit, may times po natutokso tayo kasi sinasabi natin na tayo ay malakas naman. Pero maging maingat tayo. Sabi ng Panginoon, mag-iingat ka kapag naisip mo na ikaw ay nakatayo. Mag-iingat ka, baka ikaw'y madapa. Okay? So dapat po alam po natin kung ano po yung pattern ng temptation na ginagawa po sa atin. O yung pattern na kung saan ikaw ay tutokso ng diablo. Okay? At ano po natin, when? Okay? Anong araw, anong oras, saan? Sa work ba, sa home? Sino kasama mo? Mga kapitbahay mo ba? Mga friends mo ba? Ano yung napifeel mo? Bored ka ba? Depressed ka ba? Hurt ka ba? O ikaw ay successful? Dapat maalaman po natin. Dito po sa Proverbs chapter 4 verse 26 to 27, babasahin ko na lang po, sabi niya, plan carefully what you do. I-planuhin daw po natin. Okay? Avoid evil and walk straight ahead. Don't go one step off on the right way. Kailangan po pinaplano natin. Okay, Tuesday ngayon, wala akong kasama. Okay, ang tukso usually sa akin ay pag wala akong kasama. Okay, ang gagawin ko, focus ko yung aking sarili sa mga magandang bagay. Magbabasa ako ng Biblia, magpapray ako, lalabas ako. Okay? O kaya, ay makatrabaho ko, ayun na, bagong sweldo daw kami. Ang gagawin ko nito ay iiwasan ko sila. Ayan. Okay? So, iplanuhin na po natin ahead. Avoid evil. Okay? Wag po tayong mag-step doon sa kanilang dinadaanan, kundi mag-iba po tayo ng daan. Okay? So, yun po. Class D po, dito po tayo magtatapos. Una po is, refuse to be intimidated. Okay? Lahat tayo natutokso. Huwag kang mag-feel guilty kapag natutokso ka. Recognize your pattern of temptation and be prepared for it. Okay? Dapat po alam po natin yung temptation, yung pattern of temptation na ginagawa ng Satan. When, where, who is with me, how do I usually feel? Okay? At maging planuhin natin na sa ganun huwag tayong matukso. Okay? And number 3, request God's help. Ayun. Alam po ninyo, Panginoon Diyos is 24-hour po siyang emergency. Open lagi siya. Hindi lang po siya 7-11, no? 8-24. Every day, Panginoon, open po lagi siya. Kapag po tayo tinutokso ng diablo, alam po ninyo lagi po ang Panginoon Diyos ay nariyan. In Psalm chapter 50, verse 15, ang ganda po nito. Babasahin ko po sa inyo. Psalm chapter 50, o Psalm 50, di po pala chapter ito yung mga awit pala. Psalm 50 verse 15, okay? Sabi po rito, ang ganda po nito. Okay. Psalm 50 verse 15, na po yung pangatlo natin at last. Okay, Psalm 50 verse 15. Sabi po rito, verse 15, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo at nililigtas, ako'y inyong pupurihin. Kung kayo may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo at nililigtas, ako'y inyong pupurihin. Kapag meron po tayong bagabag, no, tumawag tayo sa Panginoon. Kapag oras na po ng tukso, no, kapag tayo pinatutokso, wag na po natin ihaba yung prayer po natin. Kapag natutokso, our Father who art in heaven, hindi po yun. Kapag tayo po ay natutokso, Lord help me, ganun na lang po siya. Naalala po yun si Peter, na siya po ay nahuhulog na po siya, nagsisink na po siya. Kung mahaba po yung prayer po ni Peter, nalulod na po siya. Kaya, ganun lang po, Lord help me. Ganun po siya. Okay? So, yun po. Alam po ng Panginoon Yesu Cristo, alam po niya, nadadama po niya ng ating nararanasan. Kasi po, naranasan din po siyang tuksoin, subalit hindi po siya napatukso. Okay? Ang nakakalungkot lang po dito ay minsan ayaw po natin ayaw po natin pumunta sa Panginoon kasi nga po ay
iniisip natin, masalang pa natin ang gagawin natin kaysa sa Panginoon para mas marunong pa tayo. Okay? O kaya po kung minsan ay ayaw talaga natin patulong. Kaya natutokso tayo. Okay? Kung minsan naman, minsan ay masalang pa natin sa Panginoon, ayaw tayo patulong, o kaya naman kung minsan ay parang nagigilty tayo na lagi na lang ako humihingi sa Panginoon Diyos ng tulong, ginagawa ko ng alam po ng Panginoon Diyos, sabi po rito, but God never gets irritated, bored or impatient when we keep coming back to Him. Alam po niyo, Panginoon Diyos, hindi po siya nabubor, hindi po siya naiirita. Habang tayo po ay lumalapit sa Panginoon Diyos, na gusto po natin, Panginoon, tulungan mo ako magtagumpay ito, tulungan mo papagtagumpay. Alam po niyo, Panginoon Diyos, ay tutulungan ka po niya. Sa 50-50, sabi po niya, kung kayo ay may bagabak, ako lagi tawagin, kayo ay aking ililigtas, ako ay inyong pupurihin. Kapag po tayo lumalapit sa Panginoon Diyos, gusto po natin magtagumpay. Ang Panginoon Diyos, gusto po niya yun. Maski sabi nga po rito, maski 200 times man a day na ikaw ay pumunta as long na gusto magtagumpay sa tuksong yun, ang Panginoon Diyos, lagi na yan. Hindi ka iiwan ng Panginoon Diyos, hindi sasabi ng Panginoon Diyos, lagi ka na lang humihingi. Hindi. As long na gusto po natin magtagumpay, maski ilang beses pa po sa isang araw, as long na gusto natin magtagumpay, ang Panginoon gusto po niya yun. Okay? At bibigyan ka ng tulong ng ating Panginoon. Ang temptation po ay tinutulungan tayo maging depende sa Panginoon. Habang ikaw ay natitempt, habang ka tinutokso, nagdidepende ka sa Panginoon, at habang ka natutokso, ikaw ay tinutokso, tandaan po ninyo, at ikaw ay nagwawagi, lalo kang nagiging rooted sa Panginoon, lalo kang lumalalim sa Panginoon. Kaya po tukso, ito po ay ginagawa po tayo mag-depend sa Panginoon. Okay? Kapag po tayo ay nagkikipaglaban, lalo po tayong nagiging rooted sa Panginoon. Tandaan po ninyo, ang isang halaman na lagi po yung sinasapul ng hangin at mga tukso, mga pagsubok, ito po ay lalong tumitibay. Kaya pag tinutukso ka, kapag ikaw po ay tinutukso ng diablo at ikaw nakikipaglaban, lalo nang tumitibay. Okay? So yun po, no? Kapag naman tayo po ay nagkasala o natumba, hindi pa po yun ang end. Hindi pa po yun ang end. Look up, no? Basta gawin mo, hindi ka ng tawad sa Panginoon, tayo ka, gano'n, magpatuloy ka. Okay. Okay? So kapag ikay nagkasala, hingi ka ng tawad sa Panginoon, magpatuloy ka. Okay, magpatuloy ka at lumaban ka. Okay? So may mga panahon po kasi hindi po natin natutumba po tayo. Pero hindi lang po yung ibig sabihin ng license po yun. Okay? Pero tayo at magpatuloy. Okay? So, yun po yung ating napag-aralan. Okay? Paano po natin ating lang pong paano pong review how temptation works? Number 1 is desire. Number 2 is yung pong within us. Number 2 is doubt. Number 3, yung pong doubt, nagkakaroon na po tayo ng tanong, tinatanong na po yan, question na po tayo sa salita ng Panginoon. Number 3, deception, okay, nadilang na po tayo sa gawa ng diablo, at sa panilang po ng diablo ay gumawa na po tayo. Okay, nagpasaway na po tayo. At paano po natin ma-overcome? Refuse to be intimidated. Tandaan po ninyo kapag natutukso, hindi ka nagkakasala. Okay, everybody's being tempted. Number 2, recognize your path of temptation and be prepared for it. Okay, sa anong araw ka natutukso, saan, sino kasama mo, anong napifeel mo doon. And then number 3, request God's help. Request God's help. Tandaan po ninyo, sa tukso, lagi mong kasama ang Panginoon. Okay? Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Okay po ba yun? Okay. Papasahin po natin ang ating text at pagkatapos yun na po tayo magtatapos. Sabi po dito sa James chapter 1 verse 12, Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Okay, sabi po rito sa New Century Version, ang ganda po, when people are tempted and still continue strong, they should be happy. After they have proved their faith, God will reward them with life forever. When people are tempted and still continue strong, they will be happy. They should be happy. After they have proved their faith, God will reward them with life forever. Kapag ang tao po ay natutukso daw at nagpapatuloy po siya na maging matatag,
maging dapat po siyang masaya sapagkat pagkatapos po niya ma-prove ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, siya ay bibigyan ng reward ng Panginoon Diyos ng buhay na walang hanggan. Okay, so napagpala po ba tayo sa ating message ngayon? Okay, so ngayon po pala, alam na po ba natin kung paano kumikilos ang kasalanan, tukso? Alam na po ba natin kung paano natin i-overcome ang tukso? Okay, praise God! Palakpak po natin, Panginoon. Okay, sige po tayong lahat ay mananalangin. Hallelujah. Kayo po natin kalimutan yun. I hope na nag-jot down po tayo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po at tinuruan po niyo ang Panginoon Diyos kung paano pong lumaban sa tukso. Tinuruan po niyo ang Panginoon Diyos kung paano pong gumagalaw ang tukso. Dalayan po na ang Panginoon Diyos, patuloy po kami na lumaban at alam po na ang Panginoon Diyos sa napag-aralan po namin ay makakapag-overcome po kami. Tulungan po niyo bawat isang Panginoon Diyos na ngayon ay nagdadang Panginoon Diyos sa mga tukso sa buhay. Dalayan po namin sila Panginoon Diyos ay magpatibay at ito napag-aralan po namin Panginoon ay naging malaking biyaya sa kanila. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Lakan po natin Panginoon. Amen. Amen. Okay. So, meron po tayong gagawin ngayon, kapatid. Okay? Alam ko po ng bawat isa po ay gustong-gusto na po na mag-tithes and offering kasi nga po, yun nga po, almost 2 months ang ating tithes and offering po natin ay naimpo ko na po at gusto na po natin ibigay. Ganun. Ngayon po, i-open na po natin ang ating tithes and offering. Okay? So, gagawin po natin ngayon, magta-tithes and offering po tayo. Pastor, wala po ako sa church. Ganito po, magta-tithes and offering po tayo ngayong linggong ito ng buong araw ay open po yung church. Ang gawin po natin ay pasok ka lang sa church, kunin mo yung offering envelope, tithes envelope mo at ibigay sa basket. Ito po yung ating basket. Ibigay po natin sa ating basket. Kapag sa tithes envelope po natin. At kapag halimbawa po ay wala po tayong tithes envelope, wala po tayo ng ating brown envelope, isulat lang po natin yung pangalan natin. At pagkatapos po, yung tithes po natin, lagay na po natin. At yung mga offering naman po natin, ilagay na po natin dito. Huwag na po tayong kumuha ng mga envelope po. Ilagay na po natin direct po dito. Okay po siya? Kung di po na magagawa po sa araw na ito, bukas. Okay, the following days. Okay? Pero kung yung buong maghapon po ito ay open in church, punta ka lang, kunin mo yung envelope at bigay mo yung tithes mo dito, asahan po yung papanalangin po natin. Okay po yun? At pagkatapos po ay Wednesday, ganyan din po. Ang gagawin po natin pag Wednesday, tayo din po ay magta-tithes na rin po. Okay? Pag hindi po natin ibigay ng Wednesday night, ibigay natin kinabukasan. Okay po yun? Okay, so yun na po, papasimulan na po yung ating tithes. At ngayon po ay mananalain po tayo sa ating tithes. Pag-umunahan po tayo ni Pastora sa ating pag-pray for our tithes. Hello po. So, mag-pray po tayo ngayon ng tithes and offering natin. Katulad po ng sinabi ni Pastor. Kasi po, yung iba sa atin, yung ganda na nasa bahay lang, patuloy po yung kanilang mga trabaho. Katulad po po. At alam ko yung iba rin. At tamang panahon na po para maibigay na rin po natin ang ating mga tithes at offering po para sa ating Panginoon. At babasahin po sa yung ating Bible sa 2 Chronicles 31 verse 12. Ang sabi po dito, ang mga tao ay naging tapat sa pagdadala ng kanilang mga kaloob, mga ikapu at mga bagay na kanilang itinalaga. So tayo po bilang mga Kristiyano, patuloy po yung katapatan po natin sa ating Panginoon. Lalo-lalo na po sa ating pagbibigay ng ating mga ikapu, kahit hindi po tayo nakakapunta sa church, pero yung katapatan po natin sa ating Panginoon, sa ating pagbibigay sa Kanya, hindi po yun nawawala. Yun po yung tinatawag nating katapatan sa ating pagtatapat sa ating Panginoon sa mga ipinagkakatiwala po na sa ating mga buhay ng mga financial po natin. Yan po. So, sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po at
Nagpapasalamat po kami dahil patuloy na naririyan ka sa aming mga buhay at hindi mo po kami pinapabayaan, Panginoon, bago lockdown po, Panginoon. Nariyan ka upang patuloy na ipagdalaw ang aming mga pangangailangan at tunay, Panginoon, na ang mga anak po na nagtatapat sa iyo ay patuloy na pinagpapalang rin po, Panginoon. At nagkakasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo rin po sa amin at sa pag-provide mo po ng aming mga pangangailangan ng aming mga pamilya, ng bawat sa aming Panginoon. Ang dalangin po, Panginoon, patuloy mo nga pong pagpalain ng bawat isa, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na hanapin ka ng bawat isa, patuloy na sambahin ka, Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa bawat sambahayan, Panginoon, at patuloy mo na rin po kami turuan, Panginoon, na maging tapat sa iyo, Panginoon, sa aming mga pag-iika po, Panginoon. Dahil ito ang nais mo po, Panginoon, upang patuloy na dumaloy ang pagpapakala sa aming mga buhay. Diyos, maraming salamat po, Panginoon, pinupuri ka po namin at nasasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, ito po mga tithes po natin. Yung mga offering po natin na, maski hindi na po natin na, Mami Sol, ito po yung sa inyo, binigay po din yung tithes po ninyo. Ito na po, bibigyan na po natin. Okay? So, once more po ay sa mga hindi po makapag-tithes kayong umaga, ay maghapon po tayo ha. Open po yung church, bukas po yung church, wala na po yung ating tithes envelope. Ibigay po sa basket na ito. At pagkat yung mga love offering po natin, ay lagay lang po natin. Okay? So, hindi po makakapagbigay ngayon ay bukas at sa mga susunod na araw pa. Sa Wednesday din po ay magta-text na rin po tayong offering. Okay po yun? Okay, sige po. Tayo po ay mananalangin na po sa ating pagtatapos. Okay, napagpala po ang bawat isa. Okay, sige po. Tayo po ay mananalangin. Let's bow our heads. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Pinagpala po ng Panginoon Diyos sa aming Sunday service, Panginoon. Maraming salamat po. Tunay, Panginoon Diyos, na wala pong hadlang, Panginoon Diyos, sa aming pong ginagawa, Panginoon. Maski naka-quarantine po kami, na pagpatuloy kami pati nga mga tithes and offering, ay naibibigay po na yung Panginoon Diyos. Maraming salamat. Alam po na yung Panginoon Diyos, di po kami pagkukulangin, Panginoon. Yan ang pangako mo sa mga tithes and offering. Hindi po kami pagkukulangin, Panginoon. Walang salot na kukuha ng mga blessings. Mag-enjoy kayo, Panginoon Diyos, at meron pong biyaya sa church na magiging pagpapala sa church, Panginoon. Salamat, Panginoon, at kami po ay tatawagin mapala. At manisan pa samantalang pag-iwahiwalay, Panginoon, i-bless po niyo bawat isa. At kami, Panginoon Diyos, ay magkikita muli, Panginoon Diyos, sa Wednesday. Maraming salamat po, Panginoon. I-bless po niyo, Panginoon, ang aming buong maghapon, bukas, at sa mga susunod na araw pa, Panginoon. Guide us now, Lord, and bless us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody will say, Amen and Amen. So that's sa inyo. God bless you. God